Magandang araw sa inyo mga kasweet at welcome back sa akin channel. Grabe na talaga ang dedication ni dating Senator Antonio Trillanes na masiraan, mapabagsak si Vice President Sara. Mukhang wala ng choice ang mga buwayang kongresista, abay kung sino-sino na lamang ang kanilang ipipresentang witness o tetestigo laban kay Vice President Sara sa darating na mini trial sa March 25. Abay si Antonio Trillanes, credible ba? O baka naman yung ipipresent ni Antonio Trillanes ay mga recycle na naman, mga paulit-ulit na bintang sa mga Duterte. Ito ang video, panoorin natin. Tatanong lang natin ulit, no? At alam kong nasagot na rin naman to ni Sentry. Pero tignan natin kung ito pa rin yung stance niya, no? Lalo na magsisimula na nga yung hearing, di ba? So, Sentry, sabi nga nung deliberation noon sa substance, willing daw kayo na humarap dito sa hearing according to Congressman Laila De Lima. Ganito pa rin po ba yung opinion ninyo o yung stand ninyo ngayon? Opo, tayo po ay nasabihan na magiging testigo ako dito sa impeachment. So, naghanda na rin ako ng aking presentation. Wow. Pero ang mangyayari Ready? nito, ako lang yung pambungad, no? But eventually, iba't ibang mga testigo ang kukunin pa rin to validate or corroborate yung aking mga sasabihin. Isa na nga dito yung yung tungkol dun sa bank accounts, as iba't ibang ahensya na mismo ang magpapatotoo nung mga aligasyon na sinabi ko. So, mga official documents na yung lalabas to validate yung Wow, mga official documents. statements na mga allegations ko simula pa noong 2016. So, ibig mo sabihin, diba? Sentry, Simula 2016. posible maisalang na kayo sa Wednesday sa pagsisimula ng pagdinig? Hindi pa yata, baka sa April pa. Sa April pa. Siyempre, So, mag-prepare pa to. Parang review lang ito, no? Para lang doon sa mga kababayan natin na nakalimot na. Yung Nakalimot primary allegation ko ay yung tungkol sa pagkakaroon ni Sara Duterte ng ill-gotten wealth more than 2 billion pesos sa bank accounts niya. Sila ni mag-asawang Manscapio. More than 2 billion. Tapos bukod doon ay meron akong nakita na mga dividendo na nakukuha nung Duterte family. Lahat sila, no, individually, nakakatanggap ng dividendo mula sa isang drug lord. At ito ay nangyari from 2011 to 2013. Wow. So makikita nila doon kasi cheque yung ibinibigay sa kanila na ini-encash nila, manager's check, sa pangalan nila. So individually yan, tatay, si Digong, yung magkakapatid, Sara, Pulong, Baste, pati si Hanilet tsaka Kitty na joint account. Lahat sila tumatanggap, ang total ay mga 40 to 50 million pesos every 6 months. Wow. So galing sa Ang isang laki. drug lord. So ito, pag lumabas ito, malalaman, hopefully, no, kung mulat talaga or bukas ang pag-iisip ng kababayan natin, makikita Matagal nila nang na bukas. talagang si Duterte ay nagpapanggap lamang No. na galit sa droga dahil siya mismo ay may kapartner na drug Ikaw lord ang na galit. nagbibigay sa kanila ng dividendo. Yan po yung Ikaw ang galit. ang nakikita natin na mabigat na ebidensya Kasi nireject ka na noong 2016 hindi as nila Vice mapapaliwanag. President. Bukod pa doon sa kung bakit sila magkakaroon ng mahigit 2 billion pesos na hindi nakadeclare sa SALN. At itong mga itong sila Sara at itong sila Digong, di ba? Yung buong pamilya nila, nagpapanggap yan sila na simpleng mga tao lang sila, kumakain sa karinderya, natutulog sa kulambo. Pero noong pa lang, nung mayor pa lang si Digong, bilyon-bilyon na ang pinagkakapirahan nila. Pero Sabi ito ng pong si journalist. Attorney Dino De Leon, Parang di naniniwala, isa sa mga hamon niya ngayon kay VP Sara Duterte, pumirma na ng bank secrecy waiver. Para makita na ngayon pa lang, sa tingin niyo po, tama lang, nararapat lang na pumirma na rin ng bank secrecy waiver itong si VP Sara Duterte?
Kung wala siyang tinatago, pipirmahan niya yan. Pero Yan na naman noon tayo. ko pa hinahamon niyang pamilya na yan. Noong 2016, tapos habang presidente si Digong, kung maalala ninyo, si Duterte, inakusahan ako na meron daw akong foreign bank accounts. Mm. Tapos pumirma ka agad ako noon sa waiver. Tapos hindi lang yon, ako huminto ron, dinala ko pa yung media doon mismo sa bank branch na sinabi ni Duterte na meron akong foreign bank accounts. Kumbaga, I did what is humanly possible to Nag, disprove yung kanilang mga nagmamalinis si allegation laban sa akin. Trillanes Pero no? ito, kada hamon ko ay dinadivert yung attention. Mhm. Ang pinakahuli nga, di ba yung nagkita kami sa Quadcom, pinapapirma siya ng waiver, hindi siya pumirma, gumawa ng eksena. Ando doon sa likod si Sara Duterte, hinahamon ko sila. Andito na sila, pakita nila sa mga supporters nila. Yan Na ka talagang, naman. Magaling bulag na humamon. bulag ang pag-iidolo sa kanila. Pakita nila na maayos talaga sila. Kaso nga hindi nila gagawin yan kasi alam nilang totoo yung sinasabi ko. Kaya regardless, pumirma siya, hindi, ngayon ay malalabas na yan din sa impeachment. Naalala ko nga yan, Sentry, dahil nandun ako nagko-cover. Oo. Pumayag ka pa ngang magpasampal, di ba? Yes, oo. Mm. Alam mo, Sandro, di ba nung una ko nilabas yung bank accounts, I remember, ando doon ka eh. Nung nag-press Sa ko na ko. Ortigas yan di ba? Sa Ortigas yan, Oo, sa Sentry. Ortigas. Tapos, itong sa Quadcom, yung sasampalin daw ako. Pumayag ako, sige, sampalin mo ako, pirma ka lang. Hindi pa rin. Di ba? Kaya siguro naman, dun lang sa medyo bukas ang pag-iisip, maliwanag na maliwanag ito na tinatago nila yung kanilang pangungurakot. Oh? Di ba? Yun lang. May mga kababayan kasi tayo na talagang siguro kahit bumaril ng tao sa gitna ng EDSA itong Duterte family, Duterte pa rin sila. Pero wag nyo kami idamay dyan sa ninyo, sa inyong pag-iidolo kay Duterte kasi the last time na ginawa yan, nadama yung buong Pilipinas eh. Tapos ngayon, Talaga? kay Sara Duterte, kahit nakikita nyo naman kung ano ang mga problema ni Sara, ano pa rin, Hindi si humahanga Sara pa rin ang sila, problema ng Pilipinas. hindi kami papayag. Hindi rin ako papayag Diyos na ko po, idamay Trillanes. yung buong Pilipinas yan sa ninyo. Idolatry ninyo. Oo, di ba mga kasweet? Alam na natin, alam ng mga Pilipino na itong pakulong impeachment na ito, simula kay Madriaga, yung mga script na to ay galing kay Trillanes. Diyos ko po, narinig natin mula sa bibig ni Trillanes yung kanyang mga ipipresentang pambibintang kay Vice President Sara at sa mga Duterte ay mula pa daw noong 2011, 2016. So, dati pa, walang pagbabago. Recycled. So pag hindi ito napatunayan ni Trillanes, yari siya kay BP Sara. Diyos ko po, ang daming isinampang kaso ni Trillanes laban sa mga Duterte. Ni isang kaso walang naipanalo. Maganda nito, mag-under oath itong si Antonio Trillanes kung tatayo itong testigo laban kay Vice President Sara doon sa impeachment proceedings sa mini trial na gagawin sa Kongreso. Kapag napatunayang sisinungaling itong si Trillanes, ay pwede siyang balikan ni VP Sara. Nako Trillanes, pag-isip-isipan mo ang iyong gagawing hakbang na ito. Baka naaalala mo, itinuturing ka ng traitor ng mga Pilipino. Naaalala mo ba yung iyong ginawang door negotiation sa China noong panahon ng dating Pangulong Noynoy Aquino? Hindi pa nagkaroon ng hearing noon? Tinatanong ka ni Juan Ponce Enrile, nag-walk out ka? Yun ang hindi malilimutan ng taong bayan kung bakit ngayon pinag-aawayan yung West Philippine Sea na yan. Diyos ko po, isang traidor, walang kredibilidad, kukunin na testigo laban sa mga Duterte na ang hangarin lang naman ng Trillanes na ito ay mapabagsak ang mga Duterte.
Magiganti itong si Trillanes kay dating Pangulong Duterte kasi hindi siya kinuwang Vice President noong 2016 election. Nireject siya ni dating Pangulong Duterte kaya sobrang sama ng loob. 2016, hanggang ngayon hindi pa rin makamove on si Trillanes. Siyempre i-expect na natin, magpapakita na naman itong si Trillanes ng mga Excel kuno na kanyang ginawa, inimbento. Ito lang naman ang kayang gawin ni Trillanes, ang manira ng kanyang kalaban. Kung kayo ang tatanungin mga kasweet, may kredibilidad ba itong si Trillanes bilang isang testigo laban kay VP Sara? Hindi ba nakakatawa? Sundalong kanin, testigo. Abay mag-comment na kayo dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.